Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamayan at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkalahatan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at magandang araw, Northern Luzon. Welcome po muli sa ating programa, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa ngalan po ng ating Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen T. Pareño, Philippine Air Force. Sa ating Commander, NOLCOM, Lieutenant General Fernel G. Buca, Philippine Air Force. Buting Wing Commander, Tactical Operations Wing, Northern Luzon, Brigadier General Dennis G. Estrella, Philippine Air Force. At sa pangunguna po ng aming Director for CMO, Major Jacqueline O. Jimenez, Philippine Air Force. Ito po ang programang magbabahagi sa inyo ng siksik at makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran. Ano nga ba ang sukatan ng dedikasyon sa trabaho? Ito ba ay sa tindi ng iyong serbisyo? Sa bigat ng iyong mga sakripisyo? O sa iyong pinanindigang prinsipyo na mananatili at patuloy na magpupunyagi sa ngalan ng tungkuling sinumpaan, lumipas man ang higit 8 dekada? Sa ating pagdiriwang ng ika-88 taong anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ating pong balikan ang ilan sa mga tagpong sumasalamin sa taus-pusong paglilingkod ng ating mga kasundaluhan sa Northern Luzon para sa ating minamahal na bayan. Narito po ang inyong Up Northern Luzon na nakikiisa sa pagdiriwang ng 88 AFP Founding Anniversary. Ang Tactical Operations Wing Northern Luzon o TAUNOL ay patuloy sa pagsagawa ng misyon nito na to plan, direct, and coordinate the employment of air power in support to AFP forces within its area of operations. Tulad na lamang po ng pagsagawa ng search and rescue operations kamakailan lang, noong November 16, 2023 sa probinsya ng Pangasinan. Nakatanggap ang Tactical Operations Group 1 ng impormasyon sa nawawalang mangingisda at sa tulong ng Philippine Air Force, nag-deploy ito ng eroplano kasama ang ating kasundaluhan mula sa 505th Search and Rescue Group upang magsagawa ng aerial search and rescue. Kalaunay nakatanggap muli ng mensahe ang TOG-1 Operations na natagpuan na ang hinahanap na mangingisda sa parte ng Candelaria, Zambales. Ngunit sa kasamaang palad, ang nasabing individual ay pumanaw na. Samantala, nitong November 30, 2023, ang Tactical Operations Group 2 sa pangunguna ng kanilang Group Commander na si Colonel Piquero, Philippine Air Force, ay nakiisa sa emergency meeting patungkol sa nawawalang Piper Cherokee 6 commercial aircraft na pinangunahan ni Regional Director Leon D.G. Rafael Jr. OCD-2 na sasakupan ng San Mariano, Isabela. Nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at local agencies mula sa 502nd Brigade, OCD, CAAP, PDRRMO Isabela, CDRRMO Kawayan, BFP, PNP, ABSEG at iba pang sektor at organisasyon ng Isabela sa isinagawang search and rescue operations. Bilang kontribusyon ng Philippine Air Force, nag-deploy ito ng SOCOL at UV-2 upang mapabilis ang pagsasagawa ng SAR. Nagtungo din ng TOG-2 si Brigadier General Dennis G. Estrella, Philippine Air Force, Wing Commander TAUNOL, para siguruhin na maging maayos at mabilis ang pagsasagawa ng search and rescue. Natapos at naging matagumpay ang search and rescue operations nito lamang December 10, 2023. Nariyan din po ang pagsagawa ng mga relief operations gamit ang mga eroplano ng Philippine Air Force upang maipaabot ang mga kinakailangang tulong lalo na sa mga apektadong pamilya sa remote areas. Katuwang po natin ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular ang RDRRMC, OCD, DILG at DSWD,
sa pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan na nayanig ng lindol. Out of the casualties natin, dito sa Abra ay 5 ang namatay at 2 sa Benguet at 1 sa Kalinga at 1 sa Mountain Province. Isa sa mga nagsumikap upang matulungan ang mga lugar na niyanig ng magnitude 7 na lindol, partikular na sa probinsya ng Abra, ay ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung saan ay agad nag-deploy ng iba't ibang mga assets na siyang tumulong sa pagpapabilis ng pagresponde sa mga lugar na naapektuhan. Samantala, maliban sa pagtugon sa suliranin sa terorismo ng ating bansa, ang Town Hall ay nagsasagawa ng outreach activities sa mga komunidad ng mga katutubo nating mga kababayan tulad sa Sitio Batson noong September 2, 2023 na kung saan namahagi ng mga kagamitan ng kabataan para sa kanilang pag-aaral, mga laruan, pagkain at nagsagawa rin ng tree growing sa naturang lugar. Nagkaroon din ng paglunsad ng Supreme Student Council Society of the Philippines o SSCSP Pampanga at Tarlac chapters sa Air Force City Officers Clubhouse Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga noong November 4, 2023. Ito ay nilahukan ng mga student and youth leaders mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad ng mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Ito ay pinangunahan ng Town Hall kasama ang PAF-CIMOG at National SSCSP sa pagkipagtulungan sa NEDA Region 3, NYC Regions 2 and 3, Angeles City LGU, PAF-HRMC, PAF-CPIC at AMSLIDE. Ito ay lubos na kasiyasiya at matagumpay na aktibidad dahil binibigyang gabay dito ang mga mag-aaral at mga leader ng mga kabataan na maabot ang kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng pamumuno na sumusuporta sa pagbuo ng maayos, matiwasay at maunlad na bansa. Natutulungan silang mapanatili ang pagkamakabayan sa pamamagitan ng mga programa ng komunidad at nabibigyan sila ng kinakailangang kaalaman at kasanayan bilang mga magiging pinuno ng bansa. Ako po si Staff Sergeant Roque na nag-uulat para sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Northern Luzon. At para naman po sa ulat ng APAP Pampanga, narito po si 2nd Lieutenant Bantilio, Philippine Air Force ng Air Defense Command. Sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, ang Air Defense Command ay nakiisa sa paggunita ng 88 taong tapat na serbisyo sa pamamagitan ng pagsagawa ng iba't ibang aktibidades na nagpapakita ng tunay na serbisyo para sa kapwa nating Pilipino. Bilang pamaskong handog ng Air Defense Command, katuwang ang Swak BPO Corporation nagsagawa ng gift-giving activity para sa ating mga kapamilyang katutubo ng 215 groceries, hygiene kits, and sacks of rice para sa bawat pamilya ng Sitio Borog, Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac noong ika-3 ng buwan ng Disyembre, taong kasalukuyan. Sa dumaang Typhoon Egay, ang Air Defense Command at Hound Foundation Incorporated ay nakiisa sa pagtulong sa mga kababayan nating napinsala ang mga ari-arian at kabuhayan sa munisipalidad ng Candaba, Masantol at Sausman mula sa lalawigan ng Pampanga noong ika-22 hanggang ika-23 ng buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Tumugon ang Air Defense Command sa pamamagitan ng mga relief goods na naglalaman ng bigas, delata, noodles, kape at hygiene kit. Noong ika-24 ng buwan ng Agosto, taong kasalukuyan, masayang sinagawa ng Air Defense Command ang Family Day kasama ng Duyan ni Maria Children's Home. Mula sa mga palaro at bigayan ng munting regalo para sa mga bata ng Duyan ni Maria, ang aktibidad ay nagsilbing mensahe para sa mga kabataan ng naturang Children's Home na ang mga membro ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay mga sundalong may puso at maaasahan. Sa ngalan ng aming Commander, Major General Augustine S. Malinit, Philippine Air Force, ako po si First Lieutenant Don Hope A. Bantilio, Philippine Air Force, nag-uulat. Ito po ang APAP Pampanga. Para naman po sa APAP Clark, narito po si Technical Sergeant De La Fuente, Philippine Air Force ng Air Logistics Command. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Maya Paaldo, Kabalen,
mula po sa Up Clark ng Air Logistics Command na nakikiisa sa pagdiriwang na ika-88 taong anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang mga accomplishments ng AOC sa taong kasalukuyan. Structural Maintenance Project for C-130, IRAN and restoration of T-41 and SF-260, IRAN and restoration of UH-1H, ground vehicle depot level maintenance, disposal operations, hauling and issuance of Class 5 items, pool management, issuance of centrally managed items, storage and warehouse, aerospace system projects, armaments and munitions, aerospace engineering projects, technical support related projects, turnover of ground vehicles and support equipment from stakeholders, base operations and security, HADR and relief operations, Clark Air Base Task Force COVID-19, Philippine Air Force Integrated Logistics System, delivery and acceptance of newly acquired aircraft, delivery and acceptance of newly acquired ground vehicles, and AOC Multi-Stakeholder Advisory Board. As we blazed our trails towards a new horizon to meet new challenges, the following are the commenced projects: C-295 Depot Level Maintenance Capability, Composite Rotor Blade Repair Capability Project, Mobile Munition Storage, Mobile Fuel Storage, Acquisition of Packaging, Crating, Handling, and Transportation Capability, Acquisition of Specialized Tools and Equipment, Precision-Guided Munition, Acquisition of Supply Track, Establishment of Inventory Management System for all supplies, Enhancement of Printing Capability, Design and Fabrication of an airframe for a medium-range short takeoff and landing of UAV project, Development of Multi-Mission Unmanned Aerial System, Fabrication of Ground Units, and Military Solar Air-Conditioned Vehicle Electric Recycled System. Mula po sa Up Clark ng Air Logistics Command, ang iyong lingkod, Technical Sergeant De La Fuente, nag-uulat para sa Up Northern Luzon. Maraming salamat po. Para naman po sa Up Basa, narito po si Sergeant Guevara, Philippine Air Force ng 5th Fighter Wing. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Up Basa mula sa 5th Fighter Wing na nakikiisa sa 18th AFP Founding Anniversary. Noong ika-15 ng Disyembre taong kasalukuyan, ang Civil Military Operations ng 5th Fighter Wing ay nagsagawa ng gift-giving activity sa iba't ibang orphanage ng syudad ng Pampanga. Isa dito ang munting tahanan ng Nazareth, Bahay Pag-ibig at Children's Joy. Nakapagbigay ang 5th Fighter Wing ng iba't ibang pangangailangan ng mga orphanage katulad na lang ng bigas, gatas, dilata at marami pang iba na kanilang pangangailangan sa araw-araw. Bakas sa mamukha ng mga kabataan at matatandang may kapansanan ang kanilang kasiyahan sa aming mga munting regalo na ipinagkaloob sa kanila. Sa kabilang dako, ang 5th Fighter Wing ay nagsagawa rin ng feeding program sa iba't ibang eskwelahan ng bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Isininawa ang aktibidad na ito upang magkaroon ng karagdagang pagkain sa loob ng isang araw upang madagdagan ang isang tao. Higit dito ay lubos naman na nagpapasalamat ang mga guro at magulang sa ibinahagi ng 5th Fighter Wing sa isang araw na pakain na para sa mga kabataan. Samantalang ang 5th Fighter Wing kasama ang 355 Aviation Engineering Wing ay nagsagawa ng isang proyekto ng water reservoir sa pakipagsosyo sa Aguada Outreach Project at Eagle Scout. Isiginawa ang aktibidad na ito upang magkaroon ng maayos na patubig sa mga mamayan ng Sitio Inararo, Porac, Pampanga.
Lubos din namang ipinapasalamat ng kanilang mayor at punong barangay ang sinagawang proyekto ng Fifth Fighter Wing at ng 355 Aviation Engineering Wing. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Sergeant Red G. Guevara ng Philippine Air Force, nag-uulat mula sa Up Basa ng Fifth Fighter Wing. Magandang araw po. Magandang araw. Ito ang iyong 2nd Air Reserve Center, Air Force Reserve Command ay nakikiisa sa pagdiriwang ng 88th AFP Founding Anniversary. Narito ang balita mula sa 2nd Air Reserve Center. 2nd Air Reserve Center ay nagsagawa ng iba't ibang aktibidad kasama ang ating mga reservists. Noong ika-25 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa pangunguna ni Major Rodolfo, Philippine Air Force Reserve ay nagsagawa ng gift giving para sa mga komunidad ng Barangay Santa Julian, Capas, Tarlac. Ito ay isa sa programa ng 2nd Air Reserve Center at 23rd Air Force Reserve Group upang matulungan ang mga kapatid natin na nasa sektor ng indigenous people. Sa kabuuan, nasa 300 ang nabigyan ng tulong. Kasunod nito, nagsagawa muli ang 2nd Air Reserve Center ng feeding program katuwang ang aming affiliated unit na 128th Health Services Reserve at 23rd Air Force Reserve Group sa Barangay Henson Village, Barangay Ansik at Barangay Malabanyas, Pampanga. Ang aktibidad na ito ay ginawa para sa mga residente higit sa mga bata. Humigit kumulang 500 ang nahandugan ng feeding program. At nito lamang Disyembre 9 at 10 taong kasalukuyan, nagsagawa muli ng outreach program ang 2nd Air Reserve Center sa pangunguna muli ni Major Rodolfo, Philippine Air Force Reserve, 128th Health Services Reserve, 23rd Air Force Reserve Group at ang partner stakeholder na Trinity Lodge 306 FNM at ACLC College students sa Barangay Kalumpang, Mabalacat City, Pampanga at sa Barangay Haduan. Nagkaroon ng konting programa para sa mga bata, pagbibigay ng food packs at libreng check-up at gamot sa mga residente. Ayon kay Major Rodolfo, Philippine Air Force Reserve, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa mga mamayan at handugan ng mga ito ng tulong. Nasa 500 na nabigyan ng serbisyo at tulong. Ang mga residente ay lubos na nagpapasalamat sa mga natanggap na tulong sa 2nd Air Reserve Center, sa mga reservists at sa mga partner stakeholder. Ang 2nd Air Reserve Center, Air Force Reserve Command ay magpapatuloy sa mga gitang civil-military operations. Sa ngalan ng aming Commander, Air Force Reserve Command, Major General Elpidio P. Talha, Philippine Air Force, at sa aming Commanding Officer, Colonel Maribel D. Manangbao, Philippine Air Force, MNSA, ako po, si Airwoman Edralyn T. Parado, Philippine Air Force, nag-uulat, Up 2nd Air Reserve Center, Air Force Reserve Command. Mabuhay ang laang kawal ng Pilipinas. Maraming salamat po. At sa kabuuan, ito naman po ang hukbong ipakawid ng Pilipinas. Our Philippine Air Force today stands proud and strong, fortified by the tenacity of our past leaders throughout our more than 7 decades of existence. More so in recent years, amidst the constantly changing security environment, along with consequent diverse challenges, our PAF has remained dynamic, yet focused towards our strategic objectives and goal, guided well by each passing Air Chief's command framework. We have been solidified and professionalized by the INSTEP core values. We powered up to soar high as a jointly engaged transforming force, and we flew at top speed as a blue team. As more challenges came our way, we moved on to perform, reform, and transform, and took the lead to soar as one. Amidst higher obstacles, we flew even higher through the Lipad PAF call to action towards our new vision in our Flight Plan 2040. And now, as we set our sights for more breakthroughs, to further advance and modernize our capabilities, and to continue to highlight our value as a credible partner, it is time to push the envelope to test our limits and achieve our fullest potentials. It is time to Excel PAF, or accelerate PAF with excellence. Excel PAF is a call to action for all members of the PAF to elevate their collective performance by focusing on speed and quality of action and output, all towards becoming a more capable,
credible, and sustainable organization. Capable to fulfill the constitutional mandate, perform air operations across all AFP mission areas, and support the joint force across all domains. Credible among our stakeholders and partners, and able to fulfill our obligations to the level of their expectations and requirements. Sustainable to ensure the continuous effective performance of operations across all AFP mission areas. With excellence, we will accelerate to elevate our public value among our stakeholders as their active partner and contributor. Our accountability, good governance, and safety through our strengthened PAF internal controls, systems, and processes, as well as through an institutionalized culture of excellence that reflect our sense of responsibility, direction, efficiency, supervision, and innovation. And finally, our force capability development through the establishment and sustainment of all capability enablers across the DOT and PLF spectrum. Onwards to becoming a credible and agile Air Force adaptable to modern warfare and responsive to national and regional security and development. Together, let us accelerate the PLF with excellence. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at umantabay. Mula sa Town Hall, ito po ang programang Up Northern Luzon. Para sa patuloy nating pagtutulungan upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Muli, bumabati po kami ng Happy 88th Anniversary Armed Forces of the Philippines. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkapalaran.